Matapos ang mahabang deliberasyon ng Kamara at Senado, kapwang niratipikahan ng mababa at mataas na kapulungan ang Bicameral Conference Committee Report ng panukalang 5.7 trillion pesos na 2024 national budget. Dahil dito, pirma na lamang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan para pirmahan ang General Appropriations Bill. May report si Raymond Tinaza. Tuluyan nang tinanggal ng Bicameral Conference Committee ang kontrobersyal na confidential at intelligence funds ng mga civilian agencies gaya ng DepEd, Office of the Vice President at DICT. Pero sinabi ni Finance Committee Chairman Senator Sani Angara na dinagdagan pa rin ang pondo ng mga nasabing ahensya sa ibang alokasyon. Ayon kay Angara, ang tinanggal na CIF ay nilaan na lamang sa security agencies at kinakailangang infrastruktura. Ang 2024 national budget ay magagamit daw sa pagpapanatili sa paglago ng ekonomiya, paglaban sa inflation at paghina ng global economy dahil sa giyera sa ibang bansa. I think it's a budget for growth, to sustain our growth. Tapos, budget na nagbibigay pag-asa, hopefully, sa ating mga kababayan. Kasi, yung panahon ngayon medyo uncertain, di ba? Maraming giyera, maraming yung nangyari sa Marawi. So, hopefully ito makatulong sa ating mga kababayan. Inihag naman ni Ako Bicol Party List Congressman Elizalde Co na may pagmamalaki ang inaprobahang budget para sa food security, pagtutok sa edukasyon, paglaban sa kahirapan at kagutuman at iba pang nakaambang krisis sa hinaharap. Matapos ang pagkakaplansya sa BICAM, sunod ang ratifikasyon ng Senado ngayong hapon sa plenary session bago ipadala sa Malacanang ang enrolled copy ng General Appropriations Bill para sa paglagda ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 2024 budget ay labanan ng inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin, tulungan ng mahihirap at magbigay ng nararapat na serbisyo. Nasa 2024 budget kasi kung paano madadagdagan ang pagkain, trabaho, kalusugan, edukasyon at pabahay. And on the is number one is we put the education, yung legacy po on the hospital, which is the specialty hospital, the legacy on food security, which is DA, under NIA irrigation. We doubled the funding. We put around almost 40 to 60 billion sa irrigation. Sa DA, may request si Secretary Laurel Chu for all industries, the egg, the dairy, maraming industry siya na gustong i-priority. We put up an additional of 25 billion na sa housing. Ako, si Raymond Tinaza para sa Kwentong Politiko.